Pagkabitaw ni Marco doon sa hawak niya, biglang may humataw sa kanyang likuran. Kakaiba ang pagtama dahil bumaon ito sa katawan ni Marco. Paglingon niya, ito yung babaeng pinakawalan niya kanina. Nakangiti ito sa kanya at nagwika ng, "Ngayon alam ko na kung ano yung gagamitin ko para matablan ka. Nakikita mo ba tong hawak ko? Hindi to bakal na pangkaraniwan. Sinumpang itak to, galing sa kaibigan mong si Roque." Wika ng babae. Hinawakan ni Marco ang kanyang likuran at nakapang malalim ang kanyang sugat. "Sinabi ko naman sa'yo na umalis ka na, pero pinili mo pa rin bumalik para mamatay." Wika ni Marco, ngunit hindi natakot ang babae. Muli itong lumapit sa kanya at kaagad naman siyang sinakal ni Marco. Tinitigan niya ang babae sa mata habang unti-unting nawawalan ng malay. Sayang ang buhay mo, babae. Sana nakinig ka na lang sana sa akin." Wika ni Marco at binitawan niya ang babae. Nang sandaling ito ay may nakakita sa ginawa ni Marco, kasamahan ito ng babae. Kaagad siyang nakita ni Marco at itinuro ito ni Marco kay Javier. Walang pagdadalawang isip na sinunggaban ni Javier ang itinuro ni Marco. Nakita ni Marco kung paanong balian ng buto ni Javier ang kalaban. Nagpatuloy sa pagsugod si Javier at ganoon na din si Marco. Ngunit lubhang napakarami ng kanilang kalaban. Bagsak na rin ang aswang na lolo ni Ibanez. Tadtad ito ng sugat sa kanyang katawan. Sadyang matataas na uri ng kagamitan ang taglay ng mga kalaban nila sa ngayon. May mga nakahubad at sobrang kintab ng katawan na parang naligo ng langis. Kakaiba din ang baho at lansa ng buong paligid. "Marco, hindi normal na tao yung mga kalaban natin. Hindi sila nasasaktan." Wika ni Javier. "Alam ko, Kuya Javier, walang pakiramdam at hindi ko nakikitaan ng kahit anong emosyon ng mukha nila. Para silang isang halimaw. May ilang rebelde na ang tumakas. Sa tingin ko, tayo na lang ang natira at ang ibang nagpapaputok. Pero lahat sila sugatan. Kuya Javier, kailangan nating umatras. Hindi tayo tatagal sa labanang to." Wika ni Marco at napakunot naman ang mukha ni Javier. Umiling si Javier at mabilis na tumakbo patungo sa mga kalaban. Wala namang nagawa si Marco. Kahit sugatan at bagyang nanghihina ay sapilitan siyang lumaban. Hindi niya kayang iwan si Kuya Javier. Ilang sandali pa ay bigla na lang nawala ang lahat ng kalaban. Tinignan ni Javier ang buong paligid. Ngunit wala siyang makita. Kahit ang may hinang kaluskos ay nawala na rin. Ang tanging maririnig doon sa paligid ay ang pagsigaw ng mga sugatan na gumagapang papalayo sa lugar. Pati si Marco ay hindi na rin nakaramdam ng kalaban. Kaya naman sinenyasan ni Marco si Javier. "Kuya Javier, parang may kakaiba. Kailangan natin bumalik sa lugar nila Omar. Siguradong nagpunta doon yung mga kalaban." Wika ni Marco. Kaagad namang tumango si Javier. Mabilis silang tumakbo pabalik ng lugar. Kinakabahan si Javier ng sandaling ito dahil puro sugatan ang naroon sa lugar. Paniguradong walang kalaban-laban ang mga ito sa oras na maabutan sila ng kalaban. Pagdating nila ay hindi nga sila nagkamali. Nakita nilang gumagapang si Omar sa lupa, sumusuka ng tugo. Mabilis na tinignan ni Marco ang kubo sa itaas na bahagi. Kaagad niya itong pinuntahan. Habang si Javier naman ay inalalayan si Omar. Ngunit bago niya pa man maisandal sa dingding ng isang bahay ay bumigat na ang katawan ni Omar. Pinakiramdaman ni Javier ang pulso. Patay na si Omar. Pagkarating naman ni Marco doon sa loob ng kubo, wala na si Rosette at wala rin si Buboy. Kinabahan si Marco ng sandaling ito. Puro negatibo ang pumapasok sa kanyang isipan.
Muling tinignan ni Marco ang buong kapaligiran. Nakita niyang may kalaban doon sa ibaba. Naroon sila sa tahanan ni Omar. Nakikipagbuno si Bernie at Tomas doon sa mga kalaban at may iba pang mabilis na paparating sa kanilang lugar. Hindi na nag-aksaya ng oras si Marco. Kaagad na bumaba at sinalubong ang lahat ng kalaban. Naroon din sa gilid si Javier. Tinatapakan niya ang leeg ng isa sa mga taong nakaubad. Ilang sandali pa ay biglang nakarinig si Marco ng malakas na kalansing. Paglingon niya, nakita niyang tinataga si Buboy ng isang kalaban. Nabuhayan ng loob si Marco dahil buhay pa si Buboy. Hawak nito ang kanyang tiyan habang nakikipaglaban. Ang nasa isip na lang ng binata kung ano ang kalagayan ni Rosette. Matapos mapatumba ni Buboy ang tinatagang kalaban, mabilis siyang nilapitan ni Marco at tinanong kung nakita niya ba si Rosette. Naku, siguradong lumika si Rosette dito sa lugar. Hindi ko kasi siya nakita dito nung hinatid ako ni Bayaw eh. Teka, masama din yung tama mo Marco ah. Ayos ka lang ba? Wika ni Buboy. Huwag mo kong alalahanin, Kuya Buboy. Kaya kong sarili ko. Sandali lang, tutulungan ko si Tomas at Bernie. Wika ni Marco at kaagad nagtungo doon sa lugar. Binangga ni Marco ang isa sa mga kalaban ni Bernie. Kaagad na inipit ang leeg at binali. Nagkatingin na naman si Bernie at Tomas. Naliligo na ang dalawa sa dugo dahil sa mga tama. Hanggang sa ilang sandali pa ang lumipas, nakakabinging katahimikan ang bumalot sa lugar. Muling nawala ang presensya ng kalaban. Nakita ni Javier na mabilis na patungo ang mga ito sa damuhan. Huwag na natin silang patakasin. Hindi matatapos ang labang to hanggat may natitira sa kanila. Wika ni Marco at tumango naman si Javier at mabilis na sinundan ang mga kalaban. Sa tansya ni Marco, 6 lang ang bilang nito. Lahat sila ay walang damit pang itaas. Teka Marco, sasama ako sa iyo, sandali! Wika ni Buboy. Diyan ka lang Kuya Buboy, antayin mo kaming makabalik. Nariyan sila Tomas at Bernie at yung iba naroon sa bandang unahan. Lahat sila sugatan at hindi na kayang lumaban, kaya bantayan mo sila. Wika ni Marco at kaagad nang umalis pasunod kay Javier. Nakita ni Marco na nahuli ni Javier ang isa at meron pang papalusob kay Javier. Batid ni Marco na binabalikan nila ang kasamang nahuli. Binilisan ni Marco ang pagtakbo kahit sobrang sakit ng kanyang katawan. Nang biglang makarinig si Marco ng pagtawa. Napahinto si Marco at sinuri kung saan ito nanggaling. Ngunit hindi niya makita. Tanging boses lang ang naririnig niya sa iba't ibang direksyon. Ito ang boses ni Eleazar. Hindi masyadong pinagtuunan ng pansin ni Marco ang mga naririnig. Nagpatuloy siya sa pagtakbo ngunit naabutan na si Javier ng kalaban. Pinagtulungan si Javier ng mga ito. Panay ilag si Javier sa bawat paghataw ng itak. Tinamaan si Javier sa dibdib, dahilan para matumba ito. Pagkarating ni Marco doon sa lugar, kaagad niyang hinila si Javier paatras. Hindi sumunod ang mga kalaban at nakatitig lang ito ng masama sa kanya. Ilang sandali pa, biglang lumitaw sa harapan ni Marco si Eleazar. Kasabay nito ang nakakabaliw na pagtawa ng mga kalaban sa likuran ng matanda. Anong nangyari, Marco? Bakit hindi mo kayang labanan ang mga kampon ko? Nakikita kong ang tapang mo, pero wala kang lakas. Wika nito, binitawan ni Marco si Javier at mabilis na sinuntok si Eleazar. Tinamaan niya ito ngunit biglang nagbago ang itsura. Hindi ito isang matanda. Ito ay isa sa mga kalaban nilang nakaubad. Bumagsak ito sa lupa at kaagad na binawian ng buhay.
Pagtingin ni Marco sa ilan pang kalaban sa unahan, bigla silang nagsipulasan. Huhulihin pa sana ito ni Marco ngunit hinawakan siya sa damit ni Javier. Marco, huwag ka nang sumunod. Isang patibong ang susungin mo sa oras sa sundan mo sila. Wika ni Javier ngunit umiling si Marco. Kailangan ko silang mapatay, Kuya Javier. Kung hindi, babalik at babalik lang sila dito sa lugar. Dadami at dadami sila. Huwag kang mag-alala, Kuya, dahil walang masamang mangyayari sa akin. Wika ni Marco. Wala nang nagawa si Javier kung hindi ang sundan ng tingin si Marco habang papalayo. Patuloy sa pagsunod ang binata. Nang sandaling ito ay lagpas hating gabi na. Nakita ni Marco na ang direksyon ng kalaban ay paibaba. May mga kabahayan siyang nakikita sa hindi kalayuan. Pagkarating ni Marco sa pangpang, nakita niyang nakatayo yung 4 na kalaban. Batid niyang haharapin siya ng mga ito. Kitang-kita ni Marco ang haba ng kanilang itak na halos sumayad pa doon sa lupa. Pinakiramdaman ni Marco ang buong paligid. Tinitignan niya kung totoo ang sinabi ni Javier na isang patibong lang ang lahat. Ngunit normal naman ang pakiramdam. Ilang sandali lang ay sumugod na ang isa. Hinanda ni Marco ang kanyang sarili. Pinagmasdan niya kung saan ang direksyon ng paghataw. Dumapa kaagad si Marco. Kaso nga lang, hindi lang nag-iisa ang sumugod sa kanya. Meron pang nasa likod at hindi nakaiwas si Marco. Nadaplisan si Marco sa kanyang paa. Lahat ng sandata nila ay tumatalab sa kanyang katawan. Marahang gumapang si Marco paatras. Hindi niya na alam kung ano ang gagawin. Tinitignan niya lang ang mga kalaban na marahang lumalapit sa kanya. Dinukot niya sa bulsa ang bertud ng batis at mutya ng pagong. Hindi niya pa nagagamit ang mutya ng pagong. Pinakiramdaman niya ang mutya at nag-usal at inihipan ni Marco ang kanyang gamit. Ilang sandali pa ay biglang namanhid ang katawan ni Marco. Sobrang bigat ng kanyang katawan. At ilang sandali pa ay nakita ni Marco na papasugod ang isa sa mga kalaban. Merong lumundag sa bandang kanan ni Marco. Binangga nito yung taong nakaubad. Gulat na gulat si Marco dahil nakita niya ang aswang na lolo ni Ibanez. Pagbagsak nito sa lupa, sumaglit pa ito ng tingin kay Marco at umangil. Sobrang nakakatakot ang mukha ng aswang. Para itong isang lobo na may katawang tao. Matatalim at malalaki ang kanyang pangil at yung mata niya ay nagliliyab na parang apoy. Hinarap nito ang 4 na kalaban. Kung sino man magtatangkang lumapit kay Marco ay sinusugod nito. Ngunit sadyang mabilis at katulad ng lolo ni Ibanez, mabagsik din ang mga kalaban. Para silang nagsisibak ng kahoy sa bawat pagtama ng itak sa katawan ng aswang. Nang sandaling ito ay mabigat pa rin ang katawan ni Marco hanggang sa napansin niya sa kanyang bisig na tila may maliit na apoy ang lumalabas. Tinapik ni Marco ang apoy ngunit hindi ito nawawala. Ilang sandali pa ay napansin ni Marco na nanghihina na ang katawan ng aswang. Nakita niya ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Nagpapahiwatig na kailangan niya nang umalis doon sa lugar. Marahang tumayo si Marco. Sinugod niya ang isang kalaban mula sa kaliwang banda ng aswang. Natamaan si Marco ng malakas na hataw ng itak. Ngunit nang sandaling ito ay manhid na ang katawan ni Marco. Hindi niya naramdaman ang sakit mula sa pagtama. Hanggang sa nawalan ng balanse ang tumaga sa kanya. Nahawakan ito ni Marco sa batok at sinubsob sa lupa. Inipit niya ang leeg at sapilitang binali. Pagtingin ni Marco sa kanyang dibdib kung saan tumama ang itak, nanlaki ang mga mata ni Marco dahil wala man lang kahit kaunting sugat.
Dito na naalala ni Marco ang sinabi ni Javier sa kanya. Ang mutya ng pagong, kahit gaano kalakas ang sandata ng kalaban, hinding-hindi ito tatalab sa kanyang katawan. Kinapa ni Marco ang sugat sa kanyang likod. Wala na rin ito pati yung nasa binti. Lahat ng sugat ng binata ay tuluyan ng naghilom. Hindi niya alam kung sa mutya ba ng pagong galing ang paghihilom o sa mga mutsyang nakabaon sa kanyang katawan. Ang alam lang ni Marco, nagkabisa na ang lahat ng gamit niya. Buhay na buhay ang mutya ng San Telmo at patuloy sa pag-apoy sa kanyang bisig. Ilang sandali pa ay nakita ni Marco ang katawang tao ng lolo ni Ibanez. Taddad ng tama ng itak sa katawan. Nakadilat ang mata. Nakatingin sa kanya habang patuloy na lumuluha. 3 na lang ang natira sa mga kalaban. Hingal na hingal ang lahat ng ito habang pinapalibutan si Marco. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang binata. Sinugod niya kaagad ang isa. Hinawakan ni Marco ang kamay nito. Kaso nga lang ay bumuelo ng paghataw yung isa ng itak. Ang ginawang pansalag ni Marco ay yung nahawakan niyang lalaki. Tinamaan ito at halos humiwalay ang kanyang kamay sa katawan. Teka, kanina ko pa sila napapansin. Parang mga baliw. Wala sa saktong pag-iisip. Wika ni Marco sa kanyang sarili. Umabante pa sa paglalakad ang binata. Nilapitan niya ang isa habang nakatitig lang ito sa kanya. Umamba ng hataw ng itak si Marco, ngunit biglang nagsalita yung lalaki. Wag! Wag! Aalis na kami! Nakikiusap kami! Wika nito. Napakunot naman ang mukha ni Marco dahil nakita niyang lumuluha ang mata ng lalaki habang nagsasalita. Dito lang naramdaman ni Marco na merong emosyon ang kalaban. Napatingin siya sa isang banda at nag-isip ng malalim. Gusto sanang sundan ni Marco ang mga kalaban, ngunit nakaramdam siya ng awa. Tumalikod na lang si Marco at pinuntahan ang aswang na nakahandusay sa lupa. Wala na itong buhay. Nakita niya ang isang kwintas na suot. Perlas na kulay itim ang nakasabit. Kinuha ito ni Marco at bumalik doon sa lugar. Nang sandaling ito ay wala na ang maliit na apoy sa bisig ni Marco. Naging normal na din ang kanyang itsura. Tinanaw niya ang ibaba kung saan naroon ang lugar ng mga rebelde. Medyo kulay pula na ang kalangitan ng sandaling ito. Nababatid ni Marco na malapit na ang umaga. Nilingon ni Marco ang pwesto kung nasaan niya iniwan si Javier. Nakasandal pa rin si Javier doon sa bato. Kuya Javier, Kuya, pasensya na kailangan kitang gisingin. Kailangan na po natin kasing umalis dito eh. Wika ni Marco kasabay ng pag-alalay kay Javier upang makatayo. Akala ko may nangyari ng masama sa'yo eh. Ano, kamusta? Nahuli mo ba yung lahat? Tanong ni Javier. Sinalaysay ni Marco ang mga nangyari habang pababa sila ng lugar. Kita naman ang seryosong mukha ni Javier. Ganun ba, Marco? Ibig sabihin parang napipilitan lang silang labanan tayo. Imposibleng hindi minamanipula ang isipan nila. Matinding pinsala ang naging dulot ng kalaban nating Marco. Maraming namatay sa magkabilang panig. Wika ni Javier. Hindi na nagsalita si Marco. Mahahalatang malungkot siya sa mga narinig kay Javier. Pagkarating nila doon sa ibaba, parang sardinas na nakatumpok ang mga bangkay. Hinakot pala ito ni Dodo at Tomas ang mga labi ng kalaban. Habang si Ibanez ay naroon sa tabi ni Buboy, nakasandal sa dingding at tulog ang dalawa. Pinaghiwalay nila ang bangkay ng kalaban at mga rebelde. Sinunog ang bangkay ng kalaban at inilibing naman ang nasa panig ng mga rebelde. Sobrang tahimik nila habang inaasikaso ang lahat ng nasugatan.
Naupo si Marco at Javier sa kubo nila. Kita ang malungkot na muka habang pinagmamasdan ang mga bangkay na sinunog. Kuya Javier, si Rosette umalis eh. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Nag-aalala ko baka mahuli siya ng kalaban eh. Wika ni Marco. Hindi ko din alam, Marco. Pero siguradong alam ni Rosette kung ano ang gagawin niya. Huwag mo siyang isipin sa ngayon. Ang kailangan nating isipin, ang sunod pang mga kaganapan. Napakalawak na ng naging labanan. Sa tingin ko walang katapusan to eh. Nagsimula sa isang maliit na bangayan. Lumaki ng lumaki. Kailan ba to titigil? Marco, natatakot ako para sa kalagayan ng pamilya ko. Wika ni Javier. Naiintindihan po kita, Kuya Javier. Sa totoo lang, hindi ko din lubos na mapagtanto kung paano tayo umabot sa ganito eh. Nagsimula yung lahat nung dinala ko yung peligro sa lugar ng Carmen. Sumama ka sa akin at pinagtanggol mo ko. Sobrang laki ng naitulong mo sa akin, Kuya Javier. Kayong lahat, naging bahagi ng madilim na karanasan ko eh. Siguro kuya, oras na para sumuko na lang ako. Baka dumating pa sa punto na kayo pa yung mamatay eh. Ako na lang yung haharap sa kanya, Kuya Javier. Unahin niyo yung pamilya niyo para maging ligtas tayong lahat. Pagbalik ng lakas si Kuya Buboy, bumalik na lang po kayo sa lugar niyo. Ihahatid ko po kayo. Wika ni Marco. Hoy, ano bang sinasabi mong bata ka? Huwag mo kaming ihatid. Bantayan mo ang lugar na to. Uuwi kami sa amin at palilikasin ko lang ang pamilya ko kung sakaling buhay pa sila. Babalikan kita, Marco. Sabay nating tatapusin ang labang to. Wika ni Javier. Hindi na kumibo pa si Marco habang nakatingin sa isang banda. Nangingilid ang luha sa mga mata ng binata. Naglakad pababa si Marco at pinuntahan ang lugar ni Ibanez. Nang sandaling ito ay bahagya ng nakaangat ang araw. Sobrang sakit ng mata ni Marco. Naliligo siya ng sariling pawis at nahahaluan pa ito ng dugo. Nakita niyang gising na si Ibanez at ganon din si Buboy. Maayos silang nakasandal sa dingding. Oh Marco, baka gusto mo munang magpahinga. Yung mukha mo halatang pagod ka na eh. Wika ni Buboy. Ito Marco, dito ka muna sa kawayang sahig. Humiga ka muna at... Wika ni Ibanez. Ngunit natigilan siya nang makita niya ang kwintas na hawak ni Marco. Inabot ni Marco ang kwintas. Kita naman sa mukha ni Ibanez ang labis na pagtataka. Sa lolo mo to, di ba? Malaki yung pasasalamat ko sa kanya dahil prinotektahan niya yung buhay ko. Hanggang sa huling buhay niya. Wika ni Marco at hindi na umimik pa si Ibanez. Tumulo na lang ang luha niya habang nakatitig sa kwintas. Ilang sandali pa ay tumingala si Ibanez. Matagal na nga. Inaalok sa akin ni lolo to noon eh. Kaso ayoko. Namatay na lang siya nang hindi ko man lang nasasabi sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Mahal na mahal kita, Lolo. Sana mapatawad mo ako. Wika ni Ibanez. Nga po pala, ano po ba yung bagay na yan? Sa katunayan, tumataas po yung balahibo ko kapag tinitignan ko yan eh. Tanong ni Marco. Isa itong mutya, Marco. Dati nasa loob ito ng katawan ni Lolo. Niluwa niya dahil gusto niyang ibigay sa akin. Kapag nangyari yon, mamamatay si Lolo. Siya na lang ang natitira sa buong angkan ko. Pero ngayon, buong puso ko nang tatanggapin ang ibinibigay niya. Ipagpapatuloy ko ang hangarin ni Lolo na kahit isang halimaw, isang mabuting tao. Tatanggapin ko ang mutya ng pagiging isang aswang. Si Lolo ang commander ng grupo dati. Maraming taon na ang nakakalipas. Ang pumalit sa kanya ay ang tatay ko.
Naroon pa kami sa Misamis nakatira. Namatay siya sa isang labanan. 5 taon pa lang ako noon. Dinala ako dito ni Lolo para makaiwas at hanggang sa lumaki ako. Dito ko na nakilala si Omar. Mabuting rebelde din. Pero sa ngayon wala na siya. Patay na din. Kailangan kong ipagpatuloy ang nasimula namin. Ako na lang, si Tomas at Dodo at iba pa. Kami na lang ang natira sa mga rebelde. Marco, ituloy natin ang laban. Hindi na sa laban sa gobyerno, kung hindi sa mga demonyo na pumaslang sa mga kasama ko. Woo! Grabe mga idolong kaninuno. Ang dami na namang namatay ngayon sa episode na to. Napakadugo ng bawat yugto ng ating kwento. Nakakalungkot lang kasi uuwi si Javier doon sa bahay nila. Tapos isasama pa si Buboy. Kung titignan natin yung mga nakaraang episode mga kaninuno, sa bawat paghihiwalay nila, laging may namamatay. Ano kayang mangyayari ngayon? Totoo kayang uuwi si Javier at hahayaan lang siya ni Marco? Meron pa kayang mamamatay? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng ating kwento mga kaninuno. Maraming salamat sa patuloy na suporta. Paalam.